Bakit nga ba si Raisa May Dizon lang ang may diskarte at karapatan dito po kay Bimby Aquino Yap and vice versa? So yun ang ating pag-uusapan kasi may mga nagkakalat po ng mga kakaibang news no na parang itong si Mr. Bimby ay siniship kay Miss Karen Aistrup. Oh my G. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya about this one. Dahil meron pong isang Facebook post and ultimate maybe phenomenon, isang viral Facebook post at online discussion ang nag-iingay ngayon sa social media feeds ng mga Pinoy netting at Gen Z chismis analyst. Sa gitna kasi ng iba't ibang intriga, usap-usapan at online shipping sa noontime shows, may nag-iisang tanong na paulit-ulit na lumilitaw. Bakit ba si Bimby Aquino Yap lang ang may karapatan at bagay at tanging nakagagawa ng pambihirang galawan kay Raisa May Dizon? Ang dahilan kung bakit tinaguri ang si Raisa May lang ang bagay kay Mr. Bimby. So sa madaling salita, ang kakaibang aura at level ni Raisa na si Bimby lang ang nakakatapat at nakakasabay ay hindi lang dahil sa kilig. Sa itong kultura ng masterpiece na pinagsama ang magkaibang mundo at ng masa, appeal at ni Raisa at ng sheltered yet protective konyo charm ni Bim. So meron po kasing 5 core reason bakit kay Bimby lang match at nagseset ng standard si Raisa May Dizon. Upang i-breakdown natin yung viral phenomenon na ito, narito ang 5 pangunahing dahilan kung bakit walang ibang pwedeng madiskarte o humawak sa karapatan sa presensya ni Raisa kundi si Bimby lang. The parallel childhood power dynamic. Hindi tulad ng ibang love team na pinagtagpo lang sila sa isang acting workshop o casting couch. Sina Raisa at Bim ay lumaki sa harap ng buong bansa. Pareho silang naging child star noong 2010, may Little Bossing era at walang makapapantay sa level ng familiarity at comfort nila sa isa't isa. Dahil pareho silang nakaranas ng patinding showbiz pressures mula sa pagkabata, mayroon silang tinatawag na unspoken mutual understanding o walang panlalamang, walang plastikan. And the ultimate aesthetic contrast, the opposite trope, the Gen Z dating lexicon, ang tambalang ito ay hemplo ng paboritong bookish anime trope. Si Bimby naman ay matangkad at well-mannered, no? And of course, kapag pinagtabi mo yung dalawa, may automatic na visual chemistry na agad. Si Bimby lang ang nakagagawa ng mga protektadong galaw tulad ng pag-aayos ng damit, pag mga protective side ng hindi lumalabas na cringe o disrespectful dahil natural na sa kanya ang pagiging gentle giant. And of course, syempre, yung kanyang pagiging authentic green flag protection, no cloud chasing. Maraming showbiz guys ang nagtatakang makipag-close dito po sa sikat na female host para lang maging viral o makakuha ng engagement. Pero kay Bimby, transparent ang kanyang motives. Ang kanyang pagbabantay kay Raisa sa live television ay purely instinctual. Ginagawa niya ito kahit walang camera setup o walang directive mula sa floor manager. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng netizen na kay Bimby lang may karapatan dahil si Bimby lang ang may genuine at unscripted care para sa kanya. And of course, si Raisa lang ang bagay kay Bim. Kapag sinabing Raisa May lang ang bagay kay Bim, walang pwedeng pumalit sa kanyang pwesto sa buhay at career. Tinutukoy din nito ang kanyang individuality and high value status sa industriya. She self-made royalty. Si Raisa May Dizon ay naging tanyag dahil sa sarili niyang sipag, talent, mula noong bata pa siya. Dahil dito ay hindi siya nangangailangan ng clout love team para umangat. And of course, sa matching energy dahil napakataas ang respeto ng publiko kay Raisa bilang isa sa pinakamatagumpay na child star sa naging ganap sa versatile host. Hindi pwedeng sa kanya ang basta-bastang showbiz partner lang. Kailangan ay isang katulad ni Bim na may sariling ring pangalan na mataas ang pinag-aralan at may malalim na respeto sa kababaihan. So, sa fan sentiment ng social media reaction matrix, nagba-viral ngayon, may virality ng Facebook post na ito ay nagpapatunay na ang publiko ay sobrang invested sa tinatawag na maybe ship, no? Ang dahilan kung bakit nag-viral ang mga isyong ito, no, na inuugnay kay Miss Karen Aistrup, sinasabi nila na may mga pa rin talaga, may mga bashers pa rin na lumalabas kahit gaano pala talaga kaganda at kapositibo yung nagiging outcome ng maybe love team sa ibang mga tao. Meron pa rin talagang mga side na parang they are not really happy for Raisa and Bim kasi sinasabi nila dito na may mga comments po na parang sinasabing hindi raw bagay si Raisa kay Bim, hindi raw bagay si Bimby kay Raisa. Kumbaga parang magkaiba talaga. Yun nga po yung isa sa mga nagpapatibay sa kanila at isa rin sa mga dahilan kung bakit po sila minahal ng tao because of the opposite attract. Hindi sila pareho, isa mestizo, yung isa naman morena, yung isa maliit, isa matangkad. Ang dami nilang opposite attract
'di ba? At ito pong si Bimbi ay sinisip naman ngayon kay Miss Karen Aistrup. Si Karen po na parang magkapatid sila ni Raisa ang kanilang turingan at mas bagay daw si Karen dito kay Bim dahil daw hindi raw nagkakalayo yung kanilang itsura. Kahit naman po ilang beses nating sabihin yan at hindi naman natin mapipigilan tong mga basher na to na parang i-partner si Bim kay Karen, 'di ba? Pero ang pinaka point lang dito is hindi mo naman kailangan na manliit or hindi mo naman kailangan na parang manghusga ng ibang tao na parang hindi bagay kasi nga magkaiba ng itsura, mas maganda daw si Karen kaysa kay Raisa, ganyan. Hindi mo kailangan na ibaba yung ibang tao para lang tumaas yung iba, 'di ba? Pwede naman po na parang yes, you can have the na heart dun po sa ibang i-ship mo si Bim sa iba, pero hindi mo kailangan ilaglag ito pong si Raisa May. Yun po yung isa sa mga sentimiento ng mga Maybe fans. At sa mga galawan din ni Bim, nakikita natin na parang wala rin naman dating sa kanya si Karen, 'di ba? Na kahit na nandun si Karen, alam natin na we cannot discount the beauty of Karen Aistrup. Pero kakaiba pa rin talaga yung beauty. At yung pinagsamahan nitong si Raisa at si Bim ay hindi po matatawaran. Kaya naman ganun ka-intact yung kanilang friendship, yung kanilang samahan, 'di ba? Na kahit sino pa yung i-ship nyo kay Bim, si Bimbi po ay babalik at babalik pa rin kay Raisa May. Kasi hindi nyo pwedeng hindi nyo pwedeng i-ship yan kahit kanino dahil yan po ay nakatatak na sa tao. At the same time, nag-serve kasi sila ng isang napakagandang history For almost how many years ang inantay nila, meron silang waiting period bago po talagang maisakatuparan yung tinatawag na tamang panahon for them. Dahil even ang ilan sa mga showbiz na mga commentators, journalists, that even yung mga writers po, no, pag nakita nyo po at napanood nyo yung mga showbiz YouTube, yung mga commentaries po nila, wala po silang ibang binabanggit kundi si Raisa at saka si Bim. Na ngayon po parang sila yung pinaka Gen Z New Love Team of the Year. Parang ganon, 'di ba? Parang hindi po man sila umaabot ng isang taon pero ang dami ng mga fans international. Meron pa sila mga fans dito sa Pilipinas at isa rin sila sa mga rason kung bakit marami mga senior citizen ang bumabangon ng 12 noon in the afternoon to watch Eat Bulaga. Kaya naman napakahigpit ng labanan, 'di ba? Kung talagang i-ship niyo po si ito pong si Bimbi Aquino kay Miss dito kay Karen, 'di ba? And Karen is parang parang focus lang talaga siya sa work niya. Yun talaga yung kanyang ginagawa. At very talented din naman si Miss Karen Aistrup, 'di ba? Kaya naman wag tayo masyadong ship at wag tayo masyadong mag-overthink sa mga issue na yan dahil wala pong katotohanan yan. Kayo po, anong niya sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And para sa kanila, sariling apo na rin nila ang turing na napapanood ng buong bansa ang paglaki ni Raisa May at Bimbi. Ibang galaw kasi ni Bimbi at Raisa kapag gumarap sa matatanda. Kaya naman itong video na to ay nagkamit ng almost ilang views, ilang shares at ilang likes po sa TikTok, no? Tunay na dahilan kung bakit everyday, no, at halos araw-araw na nating napapanood si Bimbi Aquino dito po sa Itbulaga. Ito pala yung isa sa pinaka-ultimate reason. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Patayin na natin. Patayin na. TV. Papatayin na. TV. Papatayin na. Pahinga na. Papatayin. Ang TV. Papatayin. Yung TV. Pahinga na. Papahingahin. Papahingahin. Pahinga. Patayin ko na. Pahinga na, TV. Wala naman sila Bimbi Wala si Raisa. Ha? Andiyan. Dang talande.
Ayun, eto na, the cross-generational comfort zone. Hindi na bago sa kulturang Pilipino ang pagkakaroon ng paboritong tambalan o personalidad sa telebisyon. Pero iba ang nagaganap kapag pinag-usapan na yung kakaibang kombinasyon ni Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap. Sa gitna kasi ng fast-paced digital world na minsan nakakalimutan na ang mga nakatatanda, no? At ang tambalan at presensya ng dalawang ito ang naglilingkod bilang isang klase ng wholesome therapy para sa ating mga senior citizen. Ang bawat ngiti, asaran at interaction ng dalawang ito sa noontime shows at social media ay hindi lang simpleng entertainment para sa mga lolo at lola. Ang panonood sa kanila ay nagbibigay ng nostalgic comfort, paalala sa sarili nilang mga apo o anak noong maliliit pa ang mga ito. And of course, syempre, meron ding serotonin boost, isang ligtas at magaan na uri ng komedya na walang halong kabastusan o matinding kontrobersya. And of course, it also shows the emotional companionship. This is the kontra ito sa pakiramdam ng kalungkutan or loneliness kapag naiiwan sa bahay, 'di ba? And of course, yung video kasi na napanood po ninyo kani-kanina lang is pinakita dito na may isang senior citizen representing the senior citizens who supported maybe fandom or maybe tandem, 'di ba? Sila po yung mga number one supporters na talaga namang sila yung talagang viewers po sa Free TV na bumabangon sa ganung oras na kahit po sila ay maghapon na nasa bahay, sila po ay syempre pag mga senior citizen, may mga senior citizen kasi talaga na parang ang kanila pong libangan ay manood ng telebisyon. Isa si Bimbi at si Raisa, isa ng mga nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. So, isa ito sa mga valid reason kung bakit si Raisa at si Bim, araw-araw na natin silang napapanood ngayon sa Eat Bulaga. Kasi, yung bawat ngiti nila at asara nila at interaksyon ng dalawang ito sa noontime show at social media ay hindi lang simpleng entertainment para sa mga lolo at lola. Ang panonood sa kanila ay nagbibigay ng iba't ibang emosyon, And of course, the psychology of senior delight. Sabi niyan, bakit bet na mga lolo at lola sina Raisa at Bim? Upang maunawaan kung bakit trending at nagbabiral ang epekto ng dalawa sa mga senior citizen, i-breakdown natin ang tatlong pangunahing dahilan gamit ang psychological lens. Number 1, the energy or yung the AFO effect. Para sa kanila, sariling apo na rin nila ang turing na napapanood ng buong bansa ang paglaki ni Raisa May at Bimbi. Si Raisa ay pumasok sa Eat Bulaga bilang chacha girl at pambansang aling maliit, at si Bimbi na nakita ng publiko mula sa pagkabata kasama ang kanyang ina na si Chris Aquino. Dahil dito, pumasok ang dalawa sa tinatawag na para-social grandparent dynamic sa utak ng mga senior citizen. Hindi lang sila mga artista sa TV, mga apo rin sila na sinusubaybayan ng paglaki, pagtangkad at pag-unlad sa buhay. And of course, meron din high emotional intelligence or EQ at respeto. Ibang galaw kasi ni Bimbi at Raisa kapag umarap sa matatanda. Si Bimbi ay kilala sa kanyang maayos sa pananalita at magalang na demeanor, samantalang si Raisa naman ay may natural na lambing at pagiging palabate. Ang ganitong uri kasi ng gawe ay direktang tumatama sa core values ng mga senior citizen. Yung pagpapakita nila ng galang at pagpapahalaga sa nakatatanda, 'di ba? And of course, syempre, they also provide the laughter as natural medicine. Ipinapakita na sa pag-aaral na ang pagtawa at positibong emosyon ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at cortisol level ng mga matatanda. Kapag nakikita ng mga senior si Raisa na nagpapatawa o si Bimbi na may cute na hirit, naglalabas yung utak nila ng endorphin, isang natural na mood booster. Nakita nyo yon, yung kanilang effect, 'di ba? Yung Gen Z decode, paano to nag-trend at nag-viral? Sa mundo kasi ng TikTok, Facebook Reels at YouTube Shorts, madalas na nagiging viral content ang mga clips ng mga lolo't lola na tuwang-tuwa habang nanonood kina Raisa at Bim. So, kaya naman yung kanilang pure, yung kanilang viral elements, yung the pure joy contra sa gitna ng napakaraming bad news, at kontrobersya sa feeds, ang palitaw ng isang senior citizen na ito na tumatawa ng buong puso dahil sa hirit ni Bimbi at Raisa ay agad na nagpatigil sa pag-scroll. Kaya naman itong video na to ay nagkamit ng almost ilang views, ilang shares at ilang likes po sa TikTok, Ganon katindi yung fever, na yung dinadala ni Raisa at ni Mr. Bimbi, dito po sa showbiz.
And of course, syempre, ang tambalang Bimbi at Raisa ay nagpapakita din ng kakaibang balance. Si Raisa may nagre-represent sa masa, mabilis ang hirit, kumikera, at sobrang relatable. Ito naman si Bimbi, social pero humble, malambing at tapat magsalita o unfiltered sweet personality. Yung juxtaposition na ito ay nagbibigay ng maaliwalas at nakakaaliw na panoorin. Ang apo and the Gen Z, lolo't lola, senior citizen ay nakahanap ng common ground. Yung clip ni na Raisa Beam at nakita ng apo sa TikTok ay papakita sa lola sa Facebook na nagdudulot ng salitang abay, oo nga, napakalaki na niyan, sabi nila. The anti-isolation shield. Maraming senior citizen ang nakakaranas ng isolation. Kapag busy ang mga anak, apo sa trabaho at sa eskwela, ang presensya ni na Raisa at Beam sa screen ay nagsisilbing kasama o compassion o nagpaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. 'Di ba? Yun yung epekto nila eh. Kaya naman, bakit certified good vibes royalty ang tambalan? Dahil dito po pumapasok yung senior citizen scorecard, the metric rating. Ang metric rating nila is 10/10. Childhood revolution, respect and chivalry index, and polite and caring, pure entertainment value, and the wholesomeness of humor, overall healing impact. So parang sinasabi nila rito na isa si Raisa at si Beam sa mga nagiging dahilan kung bakit maraming mga senior citizen ang gumagaling dahil po sa, hindi dahil sa mga gamot na iniinom, kung hindi dahil dun sa saya na nadudulot nila, 'di ba? Kaya nung napanood ng management yan, isa yan sa mga dahilan na ba talagang gold mine na may tuturing ito pong si Raisa at saka si Beam. Kaya naman ang ating final verdict, yung pagiging viral ng epekto ni na Raisa May Dizon at Bimbi Yap sa mga senior citizen ay patunay lamang na ang tunay na alindog at saya sa telebisyon ay nagmumula sa pagiging tapat, magalang at hindi pilit. Naway magpatuloy pa ang dalawa sa pagbibigay ng ngiti at liwanag, at hindi lang para sa kanilang henerasyon kundi lalo't higit pa sa ating mga mahal na lolo at lola. So, kaya naman kayo, ano nyo pong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.